Tama lang na dito kita hinarap. Alam kong madami ka pang tinatagong kapangyarihan. Kaya ipakita mo pa. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nilalabas ko lang naman to sa mga kalabang may matataas na aral din eh. At aaminin ko, ramdam kong mataas ang aral mo. Alam ko rin at ramdam ko na hindi lang yan ang kaya mong gawin. Mabuti naman at alam mo. Kaya kung ako sa'yo, susuko na lang ako. Story time. Ako si Tol Dooms. Ngayon lang ulit ako napagsulat dahil matagal-tagal din bago nasundan ang huling gamutan namin. Tapos masyado pa ako naging busy sa ibang mga personal na bagay. Pero isang araw, may tumawag sa akin. Bago ko sagutin ang tawag niya, ay alam kong mapapasabak na naman kami nito sa gamutan. Hello? Si Sir Dooms po ba to? Ako nga po ma'am, ano pong may tutulong ko sa inyo? Gusto ko po sana magpagamot sa inyo. Pwede po ba? Pwede po ma'am. Ano po bang nararamdaman nyo? Nagsusugat po kasi yung mukha ko. Tapos maraming mga tumutubong kati-kati sa katawan ko. Nako, barang na po yan ma'am. Matagal na po ba ang sakit nyo yan? Opo Sir Dooms Matagal na po. Madami na ako napuntahan ng manggagamot. Pero nahihirapan silang kalasin ng barang sa akin Ganun po ba? Pero hindi naman din po masama ang sumubok sa iba't ibang albularyo para sa kagalingan nyo. Kaya nga po gusto ko magpakasakali sa inyo sir. Sana po matulungan nyo ako. Sige po, walang problema yan. Mukhang makulit ang gumagawa sa inyo niyan at ayaw kayong tigilan. Oo nga po Anong araw po kayo available Sir Dooms? Para makapag-day off ako sa trabaho. I-chat ko na lang po kay ma'am para makapag-set tayo ng schedule. Sige po. Maraming salamat po Sir Dooms. Huwag po muna kayo magpasalamat sa akin kasi wala pa naman po akong ginagawa Kung magpapasalamat man po kayo, sa Diyos Ama na lang po. Dahil instrumento lang po niya ako para makapanggamot at magpagaling. Sige po sir. Sir Dooms, magkano po ba ang bayad para maihanda ko? Ma'am, hindi po niyo kailangan magbayad. Libre po ang gamutan namin. Ganun po ba? Magbibigay na lang po ako kahit magkano. Kayo po ang bahala ma'am. Pero hindi po kami naniningil Opo, donasyon ko na lang po para mas marami pa kayong matulungan. I-chat nyo na lang po ako sa schedule natin para makapag-day off po ako. Okay po ma'am. Salamat po sa tiwala. Pagkatapos nito, nakapag-set kami ng araw at lugar kung saan kami magkikita. Pagkalipas nga ng 4 na araw, ay pumunta kami ni Tol Mike sa Quiapo Church para makipagkita sa pasyente namin. Pagdating namin dito, ay nandito na ang pasyente namin kasama ang ate niya. Nagsimba lang kami at pagkatapos ay dumiretso na kami sa Divisoria. May pwesto kasi dun si Tol Zardo at pwede namin gawin dun ang gamutan. Pagdating namin sa pwesto ni Tol Zardo, siya muna ang kumausap sa pasyente. Kami naman ni Tol Mike ay naupo na lang at nakinig sa kwentuhan nila. Nakakaawa din ang sinapit ng babae dahil pinapangit siya ng mga sugat niya sa mukha. Balot na balot nga siya kahit mainit dahil tinatakpan niya ang mga sugat niya. Pagkatapos interviewin ni Tol Zardo ang pasyente, ay isinagawa na namin agad ang gamutan. Kailangan namin pasapiin ang mambabarang at ang nag-uutos na gawin to para makausap namin. Pero nahirapan kaming papasukin ng taong nag-utos para barangin ang pasyente namin. Tol Mike, saan na natin papapasukin to? Sa atin na lang niya, Tol Zardo. Ay pumasok sa kapatid Ma'am, umingit po kayo. Magtiwala lang po kayo sa proseso. Hindi po kayo masasaktan. Bumanggit ng orasyon si Tol Zardo. Maya-maya pa ay may pumasok na sa katawan ng ate ng pasyente namin. Ayun, pumasok din. Ang lupit po talaga, Tol Zardo. Natawa na lang kami ni Tol Mike dahil kanina'y nahirapan talaga kaming papasukin yung mambabarang. Si Tol Zardo naman ay seryoso lang kapag nanggagamot. Habang kami ni Tol Mike ay nanunod at pangiti-ngiti lang. Sino ka? Bakit mo binarang ang kapatid ng babaeng to? Tignan mo ang ginawa mo sa mukha niya. Dapat lang yun sa kanya! Nagulat kami nang marinig na boses lalaki ang sumabi sa babae. Kaya dito namin nalaman na lalaki ang nagpabarang sa kanya. Bakit? Anong kasalanan niya para gawin mo to? Iniwan niya ako! Ayaw na raw niya sa akin! Talagang iiwan ka ng babae dahil ginayuwan mo lang naman siya. Tapos ikaw pa itong may ganang magalit. Pinapangit ko lang ang mukha niya para wala nang magkagusto sa kanya. Dapat lang yun sa kanya. Ikaw ba ang bumarang o pinagawa mo lang to? Pinagawa ko sa lola ng kaibigan ko. Magkano binayad mo? Wala, libre lang yan. Aba, ayos kayo Sige, tumabi ka. Hindi ko ang kailangan ko, kundi mo mabarang mismo. Tumingin sa akin si Tol Zardo bago nagutos. Toloops, tawagin mo na ngayong mambabarang. Umusal ako ng 4 na salitang pantawag bago ko tinawag ang mambabarang. Pinasapi namin to ulit sa atin ng pasyente namin. Kung sino ka mang lolang bumarang dito sa babae,
Kahit nasaan ka pang sulok ng mundo, pumasok ka sa katawan na to. Maya-maya pa ay nanginig ang katawan ng ate ng pasyente namin. Agad naman ang pumwesto sa tabi niya dahil ako ang wawasak sa balutit kapangyarihan ng mamabarang sa espiritual na mundo. Habang si Tol Zardo naman ang haharap para kalabanin to. Sino kayo nang aabala sa akin? Bakit mo binigyan ng sakit ng babae? Hindi ka ba naaawa? Bata pa to't nagtatrabaho ng maayos ha. Pero hindi na makapagtrabaho dahil sa kagagawan mo. Habang pinaparusahan ni Tol Zardo ang mamabarang, ay pumigit ako at pumasok naman sa kabilang dimensyon kung saan gabay sa gabay ang maglalaban. Liwanag at dilim ang nakikita ko dito, tapos may harang sa gitna na parang salamin. Mga gabay ko at gabay ng mambabarang ang nasa magkabilang panig at nagtititigan. Nasa panig ako ng liwanag habang sila'y sa kadiliman. Nakita kong bumukas ang isang tila pinto at dito na nagtakbuhan ang mga gabay ko habang ako naman ay nagulat dahil isa palang batikang mambabarang ang kalaban namin. Bukod dito, isa rin pala itong hukluban. Unang nagsalpukan ang mga gabay namin habang ako naman ay lumilipad at nababalutan ng kidlat ang buong katawan ko. Kung titignan ako rito sa dimensyong to, ay para akong si Metatron dahil sa mga kidlat na bumabalot sa akin. Nakikita ko naman ito sa ibaba ko, ang mga gabay namin na parang langgam na hindi mahulugang karayom dahil sa dami nila na nagsasalpukan sa digmaan na to. Nakita ko rin ang gabay ni Tol Zardo na malaking taong bato, pati na rin ang gabay ni Tol Mike na babae ay nandito rin para tumulong. Ang spirito ng hukluban ay nagulat din at agad na nagtanong sa akin, Paano ka nagkaroon ng gabay na may tatak na krus sa mga balutit kalasag? "Hindi mo pa ba alam? Ako ang lingkod ng Ama sa Langit." Hindi ko agad napansin. Isa ka palang divino. Kaya pala may kasama kang galing sa taas na tumutulong sa'yo. Hindi kasi ako tulad mo. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na ikagagalit sa akin ng lumikha. Sumusunod ako sa kanya at sa kanya lang din ako yuyuko. Napakabata mo pa. Natutuwa akong makaharap ang isang tulad mo. Dahil bihira lang ang mga kagaya mo. Pero dito natin masusubukan kung gaano kalakas ang aral mo. Masaya din naman akong makaharap ka sa dimensyong to, tanda. Maswerte pala akong makaharap ang tulad mo. Bihira lang ang nakakapunta sa lugar na to. Sa bagay, bukas pala ang kamalayan mo. Tignan na lang natin kung makakalabas ka pa ng buhay dito. Hindi lang naman to ang dimensyong napasok ko eh. Marami pang iba. Kaya huwag ka na magtaka. Simulan na lang natin to para magkaalaman na. Pinabibilib mo ako, bata. Nang makita akong sumenyas na ang hukluban sa mga gabay niya, ay nagsipagtakbuhan ang mga elemento ng kadiliman pasugod sa amin. Sobrang dami nila. Sa tansya ko ay halos libo-libo ang bilang nila. Samantalang sa panig ko ay hindi man lang nangalahati sa bilang nila. Pero imbis na panghinaan ako ng loob, ay nagdasal na lang ako para humingi ng tulong sa lumikha. Pero nagulat na lang ako nang makitang may mga bumaba galing sa taas. Nakita ko ang mga gabay ni Brother Fushiga at Brother Rafi para tumulong din sa amin. Dito ko na tinaas ang kamay kong may hawak na maso, sabay kumpas para salubungin ang kalaban. Umusal pa ako ng salita para humingi ng pahintulot sa Diyos para maggamit ang kapangyarihan niya. Kumumpas ako sabay tawag sa maso ng kalangitan, tapos sinampas ko to dun sa mga kalaban namin. Nang tamaan sila, ay agad na natupok at naglaho ang mga to. Nakita ng hukluban ang ginawa ko, kaya nagulat siya at napangisi. Tama lang na dito kita hinarap. Alam kong madami ka pag tinatagong kapangyarihan. Kaya ipakita mo pa. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nilalabas ko lang naman to sa mga kalabang may matataas na aral din eh. At aaminin ko, ramdam kong mataas ang aral mo. Alam ko rin at ramdam ko na hindi lang yan ang kaya mong gawin. Mabuti naman at alam mo. Kaya kung ako sa'yo, susuko na lang ako. Oo, malakas ka. Pero paano mo tatalunin ang napakarami kong utusan? Wala pa nga sa kalahati ang bilang niya. Kaya pala kampante kang hukluban ka. Sige, tignan natin ngayon kung makakampante ka pa. Teka, ano ginagawa mo? Bakit ka nakasuot ng baluting may krus sa tulad sa mga kasuotan ng langit? Sinabi ko na hindi ba? Mandirigma ako ng Ama. Kaya ngayon, pagmasdan mo kung paano ko lilipulin ang mga kampon mo. Teka, wag! Nagulat siya nang itaas ko ang kamay ko bago tinawag ang libo-libong karayom. Isang kumpas ko lang ay parang ulan to na nagsibagsakan sa mga kalaban. Malapit ko nang matalo ang hukluban na to sa kombante espiritual. Sobrang kapal ng baluti nito, kaya tinawag ko muli ang maso at ginamit para hampasin ang kalaban. Nagkabitak-bitak ang baluti ng hukluban. Matapos to, dito na ako bumalik sa katawang lupa ko hanggang narinig ko na ang boses sa mga kasamaan ko
habang ginagamot nila ang pasyente namin. Hindi na kayo naawa. Ginayuman na nyo tapos gusto nyo pang sirain ang mukha niya. Ito ang bagay sa inyo. Tinusok ni Tol Mike ang daliri ng babae. Napadaing naman to sa sobrang sakit. Tol Mike, gilitan na natin to. O Tol Dooms, nakabalik ka na pala. Ikaw nang gumilit dito. Sige Tol. Tinaas ko na ang kamay ko at sinabing hinihiram ko ang tabak ng 7 arkanghel na pinagkaisahan. Sabay gilit sa babae ng ate ng pasyente namin kung saan sumapi ang mambabarang. Nagising to kagad matapos kong gilitan. Nagulat pa siya kasi nakikita niya kung sino ang mga nandun. At dito lang din ito nalaman kung paano sinasagawa ang pagsasapi. Dahil dati daw ay napapanood niya lang to. Dahil lang sa kagustuhan niyang gumaling ang kapatid niya, ay talagang nilakasan na lang nito ang loob niya para sa kanya gawin ang pagpapasapi. Sa awa ng Diyos ay nagawa naming matalo ang hukluban at naging matagumpay ang gamutan namin na to. Naalala ko nito ang minsang sinabi ng kaibigan at kasamahan namin na si Brother Jervy, lalo na noong baguhan pa ako. Madalas kasi kami mag-video call dahil tinuturuan pa nila ako nito. Sa gamutan, makakalaban natin ang lahat ng pwedeng makalaban. Makakapasok kayo sa lugar ng pasyente. Meron kaming ginamot ni Brother Pushigi noon. May pinasapi kami at nagulat na lang kami kasi nagwawala ang kapitbahay ng pasyente namin. Anong ginawa niyo bro? Nagulat kami noon Tol Dooms. Kaya pala may nagwawala kasi may nahimatay. Nahuli kasi namin yung espiritu niya eh. Totoo yan Tol Dooms. Sa gamutan, dapat alerto ka. Laging bukas ang isip mo at palawakin ng pakaramdam. Lalo na bago pa lang kayo ni Ryan. Paano naman bro kapag malayo ang gamutan? Yun ang mahirap Brother Ryan. Kapag malayo ang gagamutin tapos hindi makatayo o makalakad. Marami pa kayong pagdadaanan tulad namin ni Brother Jervy. Sobrang dami na naming napasok na lugar. Oo, totoo yung sinabi ni Brother Fushige. Basta ang number 1 na dapat tatandaan, huwag na huwag kayong maniningil sa gamutan. Hayaan mo sila kung magbigay o hindi. Kung magbigay, edi tanggapin nyo. Kusang loob naman yun eh. Ang importante hindi kayo naniningil sa gamutan. Oh bro Jervy, tatandaan namin yan. Sa ngayon, kalas-lunas muna ang ginagawa ko. Hindi pa kasi ako makapanggamot dahil may trabaho pa ako eh. Kaya dahil dito, hindi nawawala sa isip ko ang mga pangaral nila sa akin. Huwag na huwag maniningil sa gamutan para pagpalain ka ng Ama sa Langit at mas umepekto pa ang gamutan na ginagawa mo. Kaya nga simula nito ay hindi na ako naniningil. May isa pa nga pala kaming ginamot sa may bandang Tondo, Manila. Babae to at hindi makalakad dahil may bukol sa tuhod. Ooperahan na nga daw sana to at ipapaputol na ang paa. Agad naman kami kagad pumunta sa kanya. Bali 4 kami. Kasama ko si Tol Mike at Tol Zardo at yung kapatid kong lalaki. Gabi na kami bumiyahe nito at nagkita-kita sa simbahan ng Tondo. Nandito naman na ang susundo sa amin. Kaya dumiretso na kami sa bahay ng pasyente. Pagdating namin sa bahay nila ay nakita namin kagad ang kalunos-lunos na itsura ng babae. Talagang nakakaawa to sa laki ng bukol sa tuhod niya. Ako nang tumawag para pasapiin ang mangkukulam. Kaso nagtataka ako kung bakit kalahati lang ang pumapasok. Tol Zardo, ikaw na nga magpapasok. Ayaw pumasok sa akin eh. Paano mo mapapasok? Eh may ginto sa kamay yung pasyente. Alisin mo muna. Ha? Meron ba? Anak ng teting oh. Meron nga. Hindi ko napansin. Natawa na lang kami ni Tol Mike sa kapalpakan ko. Si Tol Zardo naman ay pinasampa na ang espiritu na nag-utos para gawin ng kulam. Huli ka! Sino kang hinayupa ka? Bakit mo binigyan ng sakit ng taong to? Nainggit ako. Gusto kong umalis siya sa trabaho niya. Mukhang taga-probinsya ang gumagawa niyan Tol ah. Tumingin si Tol Zardo sa akin sabay baling ulit sa sinapian. Nagawa mo lang ba to? Kaano-ano mo ang may gawa? Tita ko. Ano bang gusto mo? Gusto mo na bang magpahinga? Gigilitan kita. Wag po. May anak po akong isa. May anak ka pala eh. Alam mo bang may pamilya din tong pinakula mo? Ikaw din na may gawa sa bukol ng asawa niya, no? Oo. Pinagawa ko sa tita ko. Matanda na tita mo, no? Manami na ba napatayan? Hindi ko po alam. Tol Dooms, ikaw na ang tumawag sa mangkukulam na yun. Pinalis muna namin ang nag-utos sa mangkukulam. At dito'y umusal ako para tawagin ang mangkukulam na gumagawa noon. Nahuli ko naman kagad to na ikinagulat niya. Huli ka ngayon. Akala mo makakatago ka sa akin na? Umusal si Tol Mike ng orasyon bago hinipan ng daliri. Tumawa naman ang nakasapi kaya na bad trip si Tol Mike. Natawa na lang din ako habang si Tol Zardo ay seryoso na sa pagtatanong. Ilang taon ka na? 85 na ako. Matanda ka na pala eh. Dapat sa'yo nagpapahinga na. Bakit ba ayaw mo pang magretiro? Magbagong buhay ka na. Humingi ng tulong sa akin ng pamangkin ko. Kaya tinulungan ko lang. Sinunod mo naman. Alam mo nang ang sakim yung pamangkin mo eh. Hindi ko pwedeng pabayaang inaapi ang mga mahal ko sa buhay. Lalo na ang mga taong may mababang uri. Inaapi ba yan?
Siya na nga nang-aapi dahil sa pagiging ingitera niya eh. Pero sige, bibigyan kita ng pagkakataong alisin ang sakit na binigay mo sa pasyente namin. Hindi maaari! Okay, madali akong kausap. Total sa edad mo, dapat nagpapahinga ka na eh. Veterano na palang mangkukulam na to eh. Kaya pala hindi mahuli-huli ng mga ibang manggagamot. Isa pang pagkakataon, kalasin mo ang sakit ng pasyente namin. Umusal si Tol Sardo ng orasyon at namilipit sa sakit ang mangkukulam. Tol Doms, ikaw na magparusa at magwasak sa balut at kalasan nito. Wala akong dalang gamit eh. Pabigla-bigla ka kasi kumagaya. Hindi tuloy kami nakapagandaan ni Tol Mike. Kaya nga Tol Zardo eh. Ito kasing si Tol Doms. Kung kailan gabi saka nagyayaya ng gamutan. Sabay na lang kami natawa ni Tol Mike nito habang patuloy na ginagamot ang pasyente namin. Sinunod ko na rin ang sinabi ng mga kasama ko. Ako na ang nagparusa sa mangkukulam. Nagdasal ako ng sekretong orasyon. Sabay taas ng kamay at pumikit. Winawasak ko ang baluti ng mangkukulam na to mula sa kanyang ulo hanggang talampakan gamit ng mga katagang to. Sinabayan ko to ng ihip sa ulo ng pasyente. Sumigaw ng malakas ang mangkukulam na parang tinanggalan ng balute. Nakita kong nanghihina na to kaya sinamantala ko na at muling umusal para tapusin ang buhay nito. Hinihiram ko ang sibat ni Amang Atardar. Bawat salita ko ay sinasabayan ko ng pagtarak ng sibat sa dibdib ng pasyente. Sigaw to ng sigaw sa sakit. Hinihiram ko ang sibat ni Israel. Tama na! Tama na! Sinabayan ko to ng pagtarak ulit bago ko hiniram ang latigo ni Nunong Kamatayan. Sabay hampas ulit sa mangkukulam na nakasampas sa pasyente namin. Tama na! Matanda na ako! Ayoko na! Suko na ako! Wala na. Tatanda mong yan. Hindi ka na magbabago. Huli na ang pagsuko mo. Sige Tol Doms, ikaw na bahala dyan. Sige Tol Doms, banatan mo na. Sige, heto pang sayo tanda! Hinihiram ko ang punyal ni Ribong Kidlat. Sabay tarak sa tagiliran ng pasyente namin. Kaya malakas ulit itong napasigaw. Pero ang nasasaktan nito ay ang mga mangkukulam. Tatanggalin ka na! Tama na! Ang kulit mo kasi. Sabing magbago ka na. Tama lang ang sobra-sobrang parusa sa'yo. Tol Doms, banatan mo ba? Hinihiram ko ang 7 sandatan ng kalikasan para saksakin ang mangkukulam na to. Sinabayan ko ito ng pagsaksak. Maaawa pa nga sana ako kaso nakikita ko siyang umuusal pa para pumalag. Kaya napangisin na lang ako. Akala mo hindi kita nakikita? Taga Cebu ka palang mangkukulam ka. Nakikita ko mga galaw mo. Kaya huwag ka nang magtangka pa. Nagulat ang mangkukulam dahil nasukol ko siya. Hindi niya alam na nakikita ko ang galaw niya. Bukas ang diwa mo! Maaawa na sana ako sa'yo eh. May paraan pa sana para magbago eh. Dahil naniniwala akong habang buhay may pag-asa. Kaso sa ginawa mo, mukhang malabo ka nung talaga tanda. Tinaas ko ang kamay ko at umusal ulit. Hinihiram ko ang maso ng sator. Sabay hampas sa ulo ng pasyente namin. Bigla tong nalupaypay na parang isang lantang gulay. Nakikita at naririnig ko pa rin ang pagmamakaawa ng makukulam na to. Sadyang malakas din talaga siya. Tama na! Tama na! Hindi ko alam na kakaiba kang albularyo. Masyado nang malalim ang kaalaman mo sa mga orasyon. Marunong kasi ako magtago ng kakayahan. Malihim kasi akong tao. Tol Doms, tapusin mo na yan. Isang oras na ng gabi. Uuwi pa tayo. Sige mga tol, eto na. Itinaas ko ulit ang kamay ko at pumikit. Hiniram ko ang tabak ng 7 arkanghel na pinagkaisahan at ginamit yon para gilitan ng mangkukulam na to. Tol, pabalikin mo na yung babaeng pamangkin ng mangkukulam. Tinawag ko ulit yung babaeng nagpakulam. Umihip ako ng 4 na salita, sabay ihip sa ulo ng pasyente. Nanginig pa to sa takot. Naupo ko at pinaubaya ulit to kay Tol Zardo. Sa espiritual lang kasi ako humaharap. Kasi sa aming 3, ako yung nakakakita. Ano? Gusto mo bang sumunod sa tiyahin mo? Huwag po. Maawa po kayo sa akin. May anak po ako. Humingi ka ng tawad sa nagawa mo ng kasalanan. Patawarin mo ako. Hindi na ako uulit. Ako na lang ang lalayo dahil sa trabaho natin. Sige, pero bago ka umalis, baulin mo muna to. Umusal ng orasyong kidlat si Tol Mike na ginamit ng ama. Nakita ko ano yung salitang binitawan niya, pero tumahimik na lang ako nito. Nagulat naman ang pamangkin ng mangkukulam at napatayo pa to sa sakit. Tol Sardo, palayasin mo na nga yan. Sige Tol, ikaw babae. Pagbilang ko ng 3, umalis ka rito. Mabilis naman nakaalis ang babae at kasabay nito ang paggising ng pasyente namin. Nagulat pa nga ang nanay ng pasyente kasi iyak ng iyak ang anak niya. Sinabi na lang namin na ganun talaga ang proseso pero hindi naman nasaktan ng kanilang anak. Nagpasalamat sila sa amin at pagkatapos nito'y nagbasbas ako ng mga gamit para proteksyon ng pasyente. Hindi ako nagbabasbas ng gamit kung hindi ko naging pasyente ang magpapabasbas. Madami naman na ngayon ang nagbabasbas ng gamit sa social media
Kaya sa kanila na lang kayo magpabasbas pag kailangan nyo gawin to. Matapos ng pagbabasbas, ay pinapikit naman ni Tol Zardo ang pasyente namin para i-clear ang bahay at ginagawa niya to sa pamamagitan ng astral. Pansamantala kasi niyang ihiwalay ang kaluluwa sa katawan ng pasyente habang ginagawa ang cleansing. Nagmamasid naman ako sa paligid nito habang nagki-cleansing si Tol Zardo. May nakita akong kakaibang nilalang dito pero hinayaan ko na lang. Nakita din yun ng kaluluwa ng babaeng humiwalay sa katawan nito. Ang sabi niya ay may isa raw dito na gumagambala sa kanila. Kaya umusal ako ng orasyon at tinira yun gamit ng daliri ko. Nagulat yung babae nito kasi nawala daw yung nakikita niya. Nagulat din sila Tol Mike at Tol Zardo sa ginawa ko. Paano ko raw tinira yun kung hindi ko naman nakikita? Ang hindi nila alam, nakikita ko to sa aking balintawtaw o imahinasyon. Umusal ako ng liwanag sa bahay ng pasyente. Kaya namangha to. Okay, gumising ka na ma'am. Imulat mo namang mata mo. Maliwanag na po ang nakikita ko. Wala na yung nilalang na gumagambala sa amin. Bumalik na yung babae sa katawan niya at gumising na to. Nagkwentuhan pa kami nito at pagkatapos ay nagpaalam na rin kami dahil masyado nang malalim ang gabi. Bago umalis ay nagpasalamat kami dahil sa pagtitiwala nila sa amin. Ganun din naman ang ginawa nila. Nagpasalamat sila at hinatid pa kami pababa sa building dahil nasa 5th floor sila nakatira. Pagkatapos ng gamutang to ay nagkaroon na naman kami ng panibagong pasyente. Nakatanggap kasi ako ng chat sa messenger. Ang sabi ay may bago kaming pasyente na paalis na sana papuntang ibang bansa para magtrabaho doon. Kaso biglang nangisay na parang sinapian daw to. Maya-maya pa ay tumawag na sa amin si Brother Fushige para sa online gamutan na gagawin namin. Inaccept naman namin kagad ni Brother Rafi ang video call na to. Nagulat pa kami kasi kapre ang nakasapi sa pasyente namin. Nagwawala pa to. Tol Dooms, ikaw nang bahala sa sibat. Bro Rafi, tayo naman ang bahala sa pamarusa sa kapre. Sige brother. Habang pinaparusahan namin yung kapreng nakasapi, ay biglang nagwala to sa sakit hanggang sa unti-unting nanghina. Ano? Hindi mo pa ba titigilan yung sinapian mo? Gusto mo bang lusawin ka namin dyan? Hindi ko siya bibitawan. Akin lang siya. Akin! Ikaw bang nagbigay ng manggang kinain niya? Yung bang paraan niyo para maangkin ng isang tao? Binibigyan niyo ng pagkain? Oo. Kapag tinanggap nila ang handog namin sa physical man o spiritual, ibig sabihin ay pagmamay-ari na namin sila. Oh bro, ganyan nga ang gawain ng mga elementong yan. Hoy kapre, elemento ka. Alam kong alam mo na ipinagbabawal ang elemento at tao. Malaki ang pagkakasala niyan sa Diyos. Habang kinakausap nila ang kapre, ay nagpalipad hangin naman ako. Hindi kinaya ng kapre ang palipad hangin na ginawa ko. Kaya sumuka ang pasyente namin. Sumuka siya ng sumuka hanggang mailabas niya ang kinaing mangga na handog ng kapre. Dahil dito ay hindi na kinaya ng kapre ang pamarusang ginawa namin sa kanya. Ayaw niya kasing bitawan ng pasyente namin. Kaya napilitan kaming lusawin siya. Laking pasasalamat naman ng mga pamilya ng babaeng pasyente namin dahil bumalik na to sa ulirat. Halatang pagod na pagod ang babae dahil sa kapreng sumapis sa kanya. Kapag kapre o elemento kasi ang sumapis sa katawan ng ordinaryong tao, ay talagang manghihina to at ang iba'y nababaliw pa. Hindi tulad kapag may alam ka sa lihim na karunungan at spiritual, kaya mo tong kontrolin. Kaya mapapayo ko sa mga tao, mag-iingat kayo kung saan kayo pumupunta. Bundok man yan o mga liblib na lugar, laging ugaliing magdasal pag aalis ng bahay o kaya sa tuwing matutulog kayo. Sa awa ng Diyos, ay naging maayos naman ang kalagayan ng pasyente namin na to. Nang matapos ang gamutan online, ay muli kaming bumalik sa kanya-kanyang buhay namin. Pero makalipas lang ang ilang araw, nabalitaan namin ang nangyari sa pamangkin ni Brother Fushige. Ito yung kasama namin sa mga naunang part ng kwento ko rito. Tumawag siya kay Brother Fushige para sabihing may kalaban siya. Tinawagan naman ako ni Brother Fushige para tumulong sa problema ng pamangkin niya. Ganito kasi ang grupo namin, laging tulong-tulong para walang mapahamak na kasama namin. Pagsapit ng gabi ng Biyernes, ay biglang tumunog ang cellphone ko. Gumawa pala ng group chat sila Brother Fushige. Bali 3 lang kami nito sa group chat, si Brother Fushige at Brother John. Talagang hindi maganda ang kalagayan ni Brother John. Madami siyang kalaban. Halos isang barangay pa yata to. Napapalibutan na ang bahay niya. Kaya pala humingi na siya ng tulong sa amin. Mangkukulam ang kalaban ni Brother John. At mukhang malakas din to sa pakiramdam ko. Pero saglit tumigil ang mga kalaban niya. Nang maramdaman na nila ang presensya namin. Nang makita namin ang kalagayan niya, ay dito na namin inutusan ang gabay namin. Pagkumpas ko ng kamay, ay nakita ko ang mga gabay ko na palisan ng bahay. Dumaan sila sa pabilog na portal para mapuntahan agad ang bahay ni Brother John. Ganun din ang ginawa ng mga gabay ni Brother Fushige. Hanggang nakita namin na malubhang nasugatan ang gabay na kapre ni Brother John. 4 kasi ang gabay nito ni Brother John. Kaya pala napuruhan na rin siya dahil sugatan na rin ang mga gabay niya.
Nagulat si Brother John nang makita niya ang pagdating ng mga gabay ko. Malalaki kasi ang baluti at kalasag nila at may tatak pang krus sa bandang dibdib. Tanda naman dirigma sila ng ama at gumagabay sa sugo niyang albularyo para tumulong sa tao na walang hinihinging kapalit. Habang magkausap kami sa video call ay hinahanap ko naman ang pinagtataguan ng mangkukulam. Brother John, may kubo ba dyan sa taas ng bundok? Yung parang tinitiran kapag may camping? Oo, Tol Doms. Meron. Doon siya nagre-ritual. Kaya pala nakikita niya ang galawan mo eh. Nakikita ka niya mula sa itaas. Sobrang dami pala nila, Brother John. May mga aswang pa pala tong kasama. Hindi ko sila makita eh. Umiinit lang tong katawan ko at nahihilo ko. Magtawas ka, tapos sibatin mo sila gamit ang sibat ni Metatron at San Miguel. Sinunod naman ni Brother John ang sinabi ko, pero hindi na ako mapakali nito. Nagmadali na akong pumunta sa bahay nila gamit ang spirito ko. Naglakbay ang diwa ko, sabay tawag sa karit ni Nunong Kamatayan. Umusal ako ng orasyon at ginamit ang kasuotan ng Nunong Kamatayan. Lahat ng madaanan kong kalaban ay ginagamitan ko ng karit. Halos maputol ang lahat ng mga spirito ng mga to. Sa nakakaalam nito, may mga aswang na gumagamit ng spirito o tinatawag na lakbay diwa rin. May mga aswang din na kasama ang pisikal na katawan. Depende sa antas ng pagkaaswang nila. Nang umusal na ako ng bakod ng kidlat, ay nagmadali silang tumayo at hindi na makalapit pa dahil nakabantay na kami ni Brother Fushige. Kasama pa namin ang mga gabay namin na nakapwesto sa labas ng bahay ni Brother John at pinapagaling ang mga sugat na gabay nito. Inabot kami ng alas 2 na madaling araw ni Brother Fushige para bantayan si Brother John. Ayaw pa rin kasi siyang tigilan ng mga mangkukulam. Kaya nang hindi na ako makapagtimpe, ay ako na mismo ang pumunta sa kubo kung saan nagri-ritual ang mangkukulam na to. May mga bantay to, pero dahil hindi niya ako nakikita, kaya dali-dali kong pinugutan ng ulo ang mga to. Sabay tapon sa kasamahan nila. Hindi ito pisikal na katawan, kundi spiritual lang. Kapag spiritual ang pinutol mo, ibig sabihin ay wala na tong connection sa pisikal na katawan niya. Kumbaga nabubuhay siya na wala ng spirito at naghihintay na lang ng ilang buwan para tuluyang mamatay sa pisikal na mundo niya. Meron din naman napuputol na spirito na namamatay kaagad. Yun ang stroke na tinatawag sa pisikal na katawan natin. Pero syempre, desisyon pa rin ng ama kung paihintulutan nito ang parusang igagawad namin sa kalaban. Dahil tao lang din naman kami na may limitasyon ng kakayahan at kaalaman. Pero natakot yata ang mangkukulam nito dahil sa nangyari sa ibang bantay niya. Kaya tumigil na siya sa ginagawa niyang ritual. Nakiramdam muna kami at nang tumigil na talaga ang mangkukulam ay nagpaalam na rin kami ni Brother Fushige kay Brother John para makapagpahinga na. Pinayuhan muna namin siya na magdasal muna at magbakod para may protection siya bago siya matulog para makasigurado na hindi na siya mapupuruhan kapag bumalik ang kalaban niya mangkukulam. Lumipas ang mga araw at talagang hindi na bumalik pa ang kalaban niya. Pero ganun pa man, palagi pa rin kaming busy sa dami ng mga humingi ng tulong sa amin. Gabi-gabi kami nang gagamot. Yung iba nga hindi na kaya ng schedule namin. Kaya kapag hindi nila kami nahihintay, ay sa iba na sila lumalapit. Mahirap naman kasi dahil tao lang din kami na kailangan magtrabaho sa umaga para may pangkain at para mabuhay. Hindi kasi kami naniningil. Kung magbigay man sila, ay binibili lang namin ng kandila at mga proteksyon para sa mga pasyente namin na gustong kumuha ng agimat. Yun kasi ang kailangan ng mga pasyente namin para hindi na sila balikan ng mga gumagambala sa kanila. Kasi kahit napagaling namin sila, kung wala silang proteksyon, ay pwede pa rin silang mabalikan nito. Palagi din namin sinasabi sa mga pasyente namin na ang higit na makapagpapagaling sa sakit nila ay ang paniniwala at pananampalataya nila. Yun kasi ang magliligtas sa kanila. Gagaling sila kung tutulungan nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pananampalataya. Kami mga albularyo lang na tumutulong lang sa sakit na espiritual. Pero ang pisikal na karamdaman ay hindi na namin sakop yan. Kaya tayo may mga doktor na dalubhasa para gamutin ang ganyang mga karamdaman. Kaya nga kailangan natin ng iba yung pag-iingat, lalo na kung ikaw ay nagkasakit ng malubha at kung ang sakit mo ay dala ng mga elemento at mga kampo ng kaliwa. Tulad na lang na nangyari sa isa naming pasyente. Tumawag siya sa akin para humingi ulit ng tulong. Tol Doms, pwede ka bang pumunta dito sa Cavite? Bakit po ma'am? Binalikan po ba kayo? Oo yata eh. Kasi laging umiinit yung binigay mong medalyon sa akin at laging mabigat yung katawan ko. Ganun po ba? Ayaw pa palang tumigil yan? Pero hindi na yan makakapasok ng gusto sa'yo dahil may pumipigil na sa ginagawa ng mangkukulam na yan. Oo nga po eh. Mabuti na lang Sir Doms. Binigyan mo ako ng pangontra at proteksyon. Kung hindi baka ilang araw lang patay na ako. Pero sige ma'am, akong bahala. Chat kita para maset natin ng araw. Puntahan ka namin dyan ni Tol Mike. Kaming dalawa na lang pong pupunta dyan. Sige po Sir Doms. Salamat po. Ako na pong bahala sa pamasahe niyo sir. Sige po ma'am, salamat po. Pagkatapos na may mag-usap, itinawagan ko kagad si Tol Mike. Tol Mike, may pasyente tayong gagamutin. Taga saan, Tol Dooms? Taga Cavite, Tol. Matanda na ba yan?
Hindi pa naman. Dalaga to pero may anak. Dalaga pero may anak. Pasaway ka. Oo nga. Ano, sasama ka ba? Oh, sige. Nasama ko basta sa kanyang pamasahe ha. Wala akong pera dito, Tol Dumsi. Oo, Tol Mike. Nagbigay na nga eh. Kaya mag-set na tayo ng araw. O sige, check mo na yung schedule natin. Tapos sabihan mo kung kailan tayo pupunta. Para makapaganda ako. O sige. Sabado namin naisipang pumunta. Sakto wala kaming trabaho nito. Kaya maaga kaming umalis papuntang Cavite. Inabot pa kami ng 2 oras sa biyahe. Pagdating namin dito, ay may sumundo sa amin na tricycle papunta sa bahay ng pasyente. Pagkita namin sa kanya, may konting tanungan lang hanggang sa sinimulan na namin ang gamutan. Tatawagin mo na ba, Tol? Oo, Tol. Kasi kinalas ko na to nung una eh. Masyadong makulit to eh. May awa pa ako nung una pero ngayon, hindi na talaga ako maaawa dito. O sige, ikaw bahala. Tinawag kong kumukulam sa pasyente namin. Pinapikit ko na rin to bago ako umusal ng orasyon at inihip to sa ulo ng pasyente. Nakita ko nanginig na ang katawan niya. Tanda na dumating na yung tinatawag ko. Ayan, nahuli na naman kita. Kinalas ko na to noon pero kumukulit ka pa. Kanina pa ako nanggigigil sa'yo eh. Umusal ako ng orasyon sabay tutok ng daliri sa paan ng pasyente ko. Sumigaw ang pasyente ko pero ang mangkukulam na nasasaktan sa ginagawa ko. Aray ko! Aray ko! Bakit mo binalikan tong babaeng to? Ha? Lumapit si Tol Mike at nag-ihip ng orasyon ng kidlat sa daliri at dinikit ito sa kabilang paa. Napasigaw ulit sa sakit ng mangkukulam. Kalasin mo ang sakit ng babae. Kinalas sa palato ni Tol Dumson eh. Ibinalik mo pa. Kakalasin ko na! Sige, pagpagin mo na. Dapat walang matitira dyan ha. Habang nagpaparusa si Tol Mike, ako naman ang nagwawasak sa proteksyon ng mangkukulam. Paulit-ulit ko tong ginagawa. O dito pa sa tiyan. Tanggalin mo. Tumitigas ang tiyan nito at lumalaki eh. Ang kulit mo kasi mangkukulam ka eh. Ngayong nahuli ka namin, paparusahan kita ng mga salita. Kinumpas ko ang kamay ko bago umusal ng salita. Hinihiram ko ang tabak ng birhen para saksakin ang mangkukulam na to. Sabay tusok sa balikat ng pasyente na merong nakasaping mangkukulam. Sumigaw to't umiiyak na nagmamakaawa sa akin. Mararanasan na niya ngayon ang parusa ko sa kanya. Si Tol Mike naman ay nakahawak din sa paa at nagbibitaw ng mga orasyon. Ako naman sa ulo ng pasyente. Winawasak ko ang proteksyon niya hanggang sa mawalan ng lakas to. Naisipan ko pang kunin ang kapangyarihan nito at ipasok sa medalyon ko na tetragrama to na hugis between. Sige, ipasok mo dito ang mga kakayahan mo. Kapag nalaman ko may natira pa, pupugutan na talaga kita. Malalaman ko yan kapag niloloko mo ako. Kinuha ko ang medalyon at umihip dito. Sabay pinahawak sa kanya ng 2 kamay kung saan nakasapi ang mangkukulam. Nanginig naman ang katawan ng pasyente at tila hinihigop ang lakas ng mangkukulam na to. Ano? Pinasok mo na ba lahat sa medalyon? Umusal ako ng orasyon para subukan to. Hindi na siya nasasaktan ng mga orasyon ko kaya alam ko na isalin niya na ang kakayahan niya sa medalyon. Sige Tol, pugutan mo na yan. Sige Tol, inigigil ako nito eh. Tinaas ko ang kamay ko at humiling ng tabak sa 7 arkanghel na pinagkaisahan. Sabay gilit sa pasyente gamit ng mutya ng kidlat. Mas malakas ang bisan nito para kahit pisikal na katawan niya ay mapipinsala rin. Pagkatapos nito ay ginising ko na ang pasyente. Kumusta po ang pakiramdam niyo ma'am? Ang tiyan mo, matigas pa rin ba? Okay na. Bumalik na sa normal ang tiyan ko. At yung katawan ko, gumaan na rin. Mabuti naman po. Kumuha po kayo ng basi at dadasalan namin para kalasin ulit sa katawan mo ang natitirang kulam. Sa hindi nakakaalam, pagkatapos gamutin ng taong nakulam, dapat lunasan rin at kalasin dahil hindi lahat ay natatanggal. Kapag may naiwan pa kasi sa katawan ng pasyente, ay matagal pa itong makaka-recover. Pagkatapos namin sa gamutan na to, ay umuwi na rin kami kasi malayo pa ang uuwian namin. Pagbalik sa Manila, ay nagkanya-kanya na rin kaming uwi ni Tol Mike. Pagkatapos nito, ay puro online healing na lang ulit kami nila Brother Fushige at Brother Rafi. Kalas at lunas ang ginagamit namin kasi delikado kapag pinasampa namin. Kapag nawalan kasi ng signal at may nakasapi pa sa pasyente namin, ay tiyak na matataranta ang pamilya niya. Kaya nag-iingat kami, lalo na't buhay ng tao ang nakasalalay palagi rito. Minsan nga kahit ayaw namin papasukin, meron pa rin pumapasok para subukin ang kakayahan ng bawat albularyo. Hanggang isang araw, nakasama namin si Brother Jervy sa online healing para gamutin ulit ang isang babae. 7 kaming nagtulong-tulong. Brother Fushige, Brother Jervy, Brother Rafi, Brother Ryan, Brother Roland, Tol Mike, at ako. Ma'am, matagal na po ba yung sakit nyo? Ano po ang sintomas ng sakit nyo? Mabigat po ang likod ko eh. Ang hirap huminga sa kagumalaw. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor, ma'am? Opo eh. Walang findings ng doktor, sir. Ganun po ba?
Ilang araw o buwan na po ba ang sakit niyo, ma'am? Matagal na po sir eh. Pabalik-balik na ako sa ospital. Malaki na nga ang nagagastos namin. Ganun po talaga, ma'am. Kapag spiritual ang sakit mo, hindi may kita basta-basta yan ng mga doktor. Kaya nga sir eh, nahihirapan na po kami. Kaya tulungan niyo po sana ako. Bago po namin kayo gamutin, sumunod po kayo sa sasabihin namin. Basta ma'am, magtiwala at maniwala po kayo na gagaling kayo. Matutod din po kayong sumunod sa amin. Huwag gagawin kung anong bawal. Opo, ano po bang bawal Sir Fushige? Ito ang mga bawal na kainin ng mga 3 araw higit pa, ma'am. Hanggang hindi ka pa nakaka-recover. Ilang araw nga po ulit? Si Brother Rafi na ang sumagot sa katanungan ng pasyente namin ito. 3 o higit pa, ma'am. Sundin nyo na lang po. Para sa inyo din naman at para sa kaligtasan nyo. Magtiwala lang po, ma'am, sa Diyos Ama. Opo, salamat po Sir Roland. Magdasal ka na rin, ma'am, para matulungan mong sarili mo na gumaling sa karamdaman mo ngayon. Opo sir, salamat po at kompleto kayong lahat dito para matulungan ako. Wala po yun, ma'am. Tutulungan ka po namin. Manalig at magtiwala lang po kayo na gagaling kayo. Sumabat na si Brother Jervin nito para utusan ako magtawas. Matapos ang pagtatawas, ay nalaman namin na tao ang gumagawa nito sa kanya. Isang mangkukulam. Si Brother Fushige nito'y tahimik lang. Pinakita ko sa kanila ang resulta ng tawas at nakita ni Brother Fushige kung anong gumagambala dito. Isang mangkukulam na may mga elementong utusan niya na. Ano pong klaseng elemento Sir Fushige? Si Brother Ryan ang sumagot dito at sinabing lamang lupa to. Kaya bumibigat ang balikat ng pasyente at madaling nakakaramdam ng pagod. Kaya pala lagi kong pagod at hirap makabangon. Opo ma'am, kaya minsan tinatamad ka bumangon tapos nagigising ka sa madaling araw. Opo Sir Ryan, ganun nga po ang nangyayari sa akin. May nakaaway ka ba ma'am? Hindi ko na maalala Sir Fushige dahil sa tagal na rin ng sakit ko. Ganun po ba? Sige ma'am, labas naman na kami sa ganyang usapin eh. Kakalasin na po namin ang nilagay sa katawan nyo. Sige po Sir Fushige, ano po bang dapat gawin sir? Si Brother Jervin ang sumagot sa katanungan niya nito. Pinakuha niya ng isang basong tubig na may konting asin ng pasyente para madasalan namin to. Kumuha naman to at sabay-sabay namin dinasalan. Bago ipinainom sa pasyente, pinayuko din ni Brother Jervy ang pasyente para mapuderan namin. Maiging masaraduhan na siya ng puder para hindi na siya mabalikan pa. Sige po mga sir, kayo na po ang bahala. Nang matapos namin ang gamutan, ay bumalik na sa sigla ang katawan ng pasyente namin. Nagpasalamat siya sa amin. Kaya naman ang sabi namin, huwag po kayo magpasalamat sa amin, kundi sa Diyos amang nasa langit. Kasi siya ang nagpagaling sa inyo. Hindi po kami. Mga normal lang din po kaming tao, katulad nyo. Maraming salamat pa rin po sa inyo dahil isa ako sa tinulungan nyo at naging instrumento kayo ng taas. Gagaling ka ma'am, at palagi po nating tandaan na may Diyos tayo na nagmamasid sa atin araw-araw. Salamat po. At ako'y magpapaalam na. Baka meron pa po kayong gagamutin mga sir eh. Opo ma'am, meron pa nga. At habang nandito kami, patuloy kaming tutulong sa abot ng aming makakaya. Manalig lang po kayo sa Diyos amang buhay na nasa langit. Kayo po'y napagaling ng sarili niyong pananampalataya dahil kami instrumento lamang niya. Hanggang dito na lang muna ang karanasan namin ng mga kasama kong albularyo. Salamat at sana nagustuhan nyo ang kwento namin magkakaibigan sa samahang espiritual para makatulong sa mga taong nangangailangan nito. Siya nga po pala, uuwi na ako sa Antique at sa gustong pumunta at magpagamot ng personal ay i-message nyo lang po ang Facebook page ko. Sa Cubay Libertad Antique ang location ko. Sa mga kasamaan ko na nabanggit dito ay pwede rin kayong lumapit sa kanila at magpagamot dahil hindi din naman sila naniningil tulad ko. Lahat kasi kami sa grupo namin ay libre ko manggamot dahil yan ang aral na natutunan namin. At ito ang mga Facebook account ng mga kasamaan kong albularyo na palaging tumutulong sa mga nangangailangan din.